Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Inaanyayahan po namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa, pakinggan at panoorin po muna natin ang aming sinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Maysan, sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Richard Perez. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Richard Perez, lokal po ng Maysan, distrito po ng Kamanaba. Ang aking pong may bahay ay si kapatid na Erja Marie Perez. Mayroon po kaming dalawang anak, si kapatid na Anisha Perez at si kapatid na Mark Perez. Ang aking pong hanap buhay ay construction po. Gumagawa po ng mga bahay at ng mga building. Ako po ay dating Katoliko. Bilang Katoliko po ay ginagawa po namin yung mga kanilang mga aral, mga tuntunin, yung mga pakikipagpiesta, may mga Pasko, may mga tinatawag po na yung mga pagkamahal na araw, yung pabasa, at iba't iba pong mga aral ng Katoliko ay ginagawa po namin nung ako po ay kaanib pa sa Katoliko. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo nung mayroon pong mag-imbita sa amin na malayong kamag-anak po namin. Nakatawag po ng pansin sa amin ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan po pagdating ng araw ng pag-uukom. Naunawaan ko po ang taong may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo ay may kaligtasan. Ang wala pong kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo ay wala pong kaligtasan. Sinampalatayanan ko po na ang aral na ang tao ay maliligtas kapag nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo, batay po sa Biblia na itinuro po sa amin. Ako po ay nabautismuhan noong 1989 sa Arayat, Pampanga po. Kaya po ako ay nagpapasalamat dahil ako po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo at nagkaroon po ng karapatang maglingkod sa ating Panginoon Diyos, lalo na po ang kaligtasang hinahanap po natin. Kaya naman po, bilang Iglesia ni Cristo, ay patuloy ko po itong ipinag-aanyaya, lalo na po sa mga kamag-anak po namin, sa mga malalapit ko pong mga kaibigan, patuloy ko po silang hinihikayat na magsuri, makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo upang sila man po ay makasama din po hindi lamang sa tunay na paglilingkod, kundi sa kaligtasang hinahanap po natin. Pangako ko po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo na kahit ano po ang maging sitwasyon ng buhay natin, kahit ano pong maging pagsubok, magpapatuloy po ako sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, patuloy po akong tutupad ng aking tungkulin. Pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoong Diyos na ako po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Kristo at karapatan po na maligtas. Batay po sa pahayag ni kapatid na Richard Perez kanina, na natitiyak niya na ang kaligtasan ay matatamo niya dito sa loob ng Iglesia ni Cristo at pagka ang tao ay hiwalay sa ating Panginoong Kristo o ang katumbas ay hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi sila magtatamo ng kaligtasan. Pinatutunayan nga po ba ng banal na kasulatan ang napakasamang kalagayan ng mga taong hiwalay sa ating Panginoong Kristo o hindi kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo? Opo. Paano po ba inilarawan ng banal na kasulatan ang kasamaan kapag ka ang tao ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Efeso sa 2 ang talata po ay 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako,
na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga tao anyang hiwalay sa ating Panginoong Sukristo, sila ay walang pag-asa at walang Diyos. Bakit po kaya sinabi ni Apostol Pablo na walang pag-asa, walang Diyos ang mga taong hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Kawikaan, sa 1 ang talata po ay 28. Kung magkagaita tawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taong hiwalay sa ating Panginoong Sukristo walang pag-asa at walang Diyos anya sa sanglibutan. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos mismo, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi anya nila ako masusumpungan. Kaya kung inyo pong napansin sa buhay pa lamang na ito, ay sawimpalad na ang mga taong hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit na sila ay tumawag pa sa ating Panginoong Diyos, ay hindi na po sila pakikinggan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang lunas na itinuro ng banal na kasulatan? Para ang tao ay muling magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. At sa gayon, ay huwag siyang mapabilang doon sa hindi pakikinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin. At pagdating ng araw ng paghukom, hindi siya mapapabilang doon sa mga taong tiyak na mapapahamak o ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy. Pakinggan ninyo ang sinasabi po ng banal na kasulatan dito po sa Efeso. Sa 2 ang talata po ay 13, pakinggan nyo. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang kailangan po pala magawa ng tao ang pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. E paano po ba magagawa ng tao ang pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo, dito po sa Efeso pa rin, sa 2 ang talata po ay 15, pakinggan ninyo. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kung paano po makikipag-isa ang tao sa ating Panginoong Sukristo, ang sabi po sa talata, lumalang niya ang ating Panginoong Sukristo ng isang taong bago sa kanyang sarili. Mulaan niya doon sa dalawa. Alin po ba itong dalawa na nilalang ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang sarili na isang taong bago na? Pakinggan ninyo, dito po sa Kolosas, sa 1 ang talata po ay 18, ganito po ang maliwanag na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin po yung dalawa na nilalang ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang sarili na isang taong bago? Siya po bilang ulo at ang katawan niya na ito nga po ang iglesia. Kaya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, si Kristo at ang iglesia ay hindi na po magkaiba pa, kundi sila ay iisa na sa paningin ng ating Panginoong Diyos. E gaano po kahalaga na ang tao ay makipag-isa sa ating Panginoong Sukristo. Ang sabi rin po sa talata kanina sa Efeso 2:13, dati anya'y malayo sa ating Panginoong Diyos, subalit nailapit na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katumbas po, sila ang mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Gaano po ba kahalaga ang pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Sukristo para sa mga taong nakinabang sa kanyang ginawang pagtubos? Dito po sa Roma 5:8 hanggang 9, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles,
Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito, basahin, pakinggan ninyo. Gayunman, para sa Diyos, ang kaparaanan na ipinakita niya sa atin na iniibig niya tayo, ay namatay si Kristo para sa atin, samantalang tayo ay nagre-rebelde pa noon laban sa Diyos. Ang tala ng ating mga kasalanan ay binura na. Binura na ng Diyos ang tala ng ating mga kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo nang dumaloy ang kanyang dugo noong siya ay namatay. Kaya, lalo pang tiyak na ililigtas tayo ni Kristo. Si Kristo ang magliligtas sa atin mula sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa atin. Gaano po kahalaga yung katubusan na ginawa ng ating Panginoong Kristo? Kaya siya namatay doon sa krus ay para tubusin nga ang mga taong kanyang ililigtas. Ang sabi po, namatayan niya ang ating Panginoong Kristo sa atin at ang tala ng ating mga kasalanan ay binura na ng ating Panginoong Diyos. Ang katumbas po, pinatawad na, nilinis na ang mga kasalanan ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat sa marami na po nating pag-aaral, ang dugo ng ating Panginoong Kristo ang tanging kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, na ang kasalanan nga ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Para muling makabalik ang tao sa ating Panginoong Diyos at magtamo ng kaligtasan, kinakailangang matubos siya ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang ating Panginoong Kristo lumalang sa kanyang sarili ng isang taong bago. Sapagkat ang kanyang pinaghandugan ng kanyang buhay ay hindi po iba sa kanya, kundi kinikilala niyang kanyang sariling katawan. Ito nga po ang iglesia na kanyang pinangunguluhan. Alin po ba itong iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo, na ito rin ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo, at ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito, basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po, batay sa pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan, ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kung gayon, para ang tao po ay magtamo ng kaligtasan, kailangan talaga na ang tao magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Kristo. Ang mga taong tunay na nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Kristo, sila po yung nakipag-isa na sa ating Panginoong Kristo sa paraan na sila po ay napabilang doon sa iglesia na kanyang pinangunguluhan, iglesia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Binasa na po namin sa inyo kanina. Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tao po na napaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, nakatitiyak po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nga po, nung maunawaan ni kapatid na Richard Perez ang mga katotohanan ito, hindi na po siya nagdalawang isip Naiwanan yung dati niyang reliyon at siya'y pumayag na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. At ngayon, na siya po ay kaanib na sa iglesia ni Kristo, napakatibay po ng kanyang paninindigan. Hindi na po sila aalis sa iglesyang ito sapagkat nandito nga po ang kanilang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. At si kapatid na Richard po ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Inaanyayahan ko po, lalo na po yung mga kamag-anak ko po na hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging yung mga malilipit po naming mga kaibigan,
ay makapagsuri din po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo upang kayo man po ay mapabilang sa tunay na paglilingkod, sa tunay na iglesia at makasama po sa bayang banal pagdating ng araw ng paghukom. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na kayo man po ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami. Muli po ginamit ang palatuntunang ito para ipaalam sa maraming mga tao ang iyong mga katotohanan, mga kalooban mo na dapat naming lubos na sampalatayanan, sundin para kami magtamo ng buhay na walang hanggan. Maawa ka po sana sa mga nakikinig sa pagkakataong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po ang mga katotohanan ito'y magbigay daan para lalo pa nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po kaming ilapit, ipamagitan sa Ama upang ang mga biyaya at pagpapala ay patuloy na matanggap ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi po namin makakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ingatan mo po sila kasama ng kanilang buong sambahayan. Lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.